Ito, sagutin ho natin, mga kapatid. Ito po, ito yung tanong mula po dyan sa numero na yan. Kung ang Seventh-day Adventist ang remnant church, bakit ito nagsimula kay Ellen G. White or AGW at mga pioneers, hindi sa hanay ng mga apostol? At kung si Ellen G. White ay propeta, bakit siya kaanib sa Baptist at hindi sa dating mga nangingilin ng ikapitong araw? Sana po ay mabigyan nyo ito ng kasagutan. Maraming salamat. Ito yung mga tanong na magandang sagutin na mayroong pagpapasalamat. So, dalawa ho yung tanong, mga kapatid. Yung pong una ay bakit hindi nagsimula sa mga apostol? Bakit nagsimula ang Seventh-day Adventist kay Ellen White? At pangalawa, kung propeta siya ng Diyos, bakit siya ay kaanib ng Baptist? So, linawanagin na lang po natin yan eh. Anyways, mamaya po natin liwanagin yan, mga kapatid. So, sa amin nyo lang po, mga kapatid, mapapakinggan yung paraan ng pagtalakay sa tunay na iglesia. Lahat po kasi ay merong kanya-kanyang paliwanag, pero karamihan, halos lahat yata hindi naman siguro lahat, ay tinatalakay nila, ikinokonik ang kanilang samahan doon lamang sa iglesia na nagsimula di umano ng itayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ko sinasabi, unique po yung pagtalakay ng Adventist sapagkat hindi tayo naniniwala na ang tunay na iglesia ay nagsimula lamang ng bangon ito ng Panginoon at nang banggitin niya yung Mateo 16:18. So ngayon ho ay aming ipapakita sa inyo, mga kapatid. Wala na po kaming preparation, pero alam ko naman na pareho kami ng naiisip ni Brother Gomer na isasagot. Pagtutulungan namin ito. So, ngayon, mga kapatid, paano ho natin i-connect ang ating pinaniniwalaan o kinaaaniban doon sa tunay na iglesia na itinatag or tinatawag na bayan ng Diyos? At paano natin masasabi na ito po ay hindi ho nagsimula sa ating Panginoon? Ngayon, pagdating doon sa gustong malaman ng ating taga-subaybay na paano natin i-connect sa mga apostol, kasi ang kanyang paniniwala ay nagsimula ito kay Ellen White. So tingnan po natin, mga kapatid, atin po itong maiko-connecta kung bakit natin natiyak na nung lumitaw ang Seventh-day Adventist kasama si Ellen White sa pioneer, ay tahasang masasabi po natin na ito'y konektado sa mga sa iglesia na pinangunahan or ipinagpatuloy ng mga alagad. At ito, simulan po natin. Ito, ibibigay ko kay Brother Gomer kasi master niya pong talakayin ito at napakaganda ng kanyang paghahanay po rito kung kailan nagpasimula ang bayan ng Diyos at paano ito nakarating sa mga apostol at paano ang ibig sabihin ng Panginoon ng kanyang itayo o sinabi po sa 16:18 ng Mateo na itatayo niyang iglesia. Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Doon po sa, pasensya na kayo, mga kapatid, talagang yung aking boses ngayon ay parang hindi masyadong maganda, Brother Johnson. Ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Hindi ko alam kung anong umpisa ba ang gagawin natin dito, mula sa umpisa ba, Brother Johnson, or... Oo, kahit na i-short cut na lang natin na ang gusto kasi... Para may dugtong lang. Oo, Okay. kasi dapat maintindihan nila na hindi naman nagsimula ang iglesia sa Panginoon at sa mga apostol. Ayan. So, tama naman, Brother Johnson. Actually, kung pag-aaralan po talaga natin sa banal na kasulatan, ay kasi ganito, Brother Johnson, karamihan or kadalasan na paniniwala ng maraming mga samahan ngayon ay nag-umpisa lamang ang church doon sa bagong tipan, no? Nung itayo ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, pagka pinag-aralan mo, yung termino pala na ginamit doon ng ating Panginoon doon sa Mateo 16:18 na aking itatayo ang aking iglesia, sabi niya po doon, ang ginamit na termino ay oikodomeo or muling itatayo. So, ang ibig sabihin, kung ito po ay muling itatayo, maliwanag na mayroon pong dati.
Kasi nga, kaya ginamit po yung rebuild or muling itatayo. Kaya maganda na tingnan natin ano nga ba yung iglesia na muling itatayo ng ating Panginoon. No? So, siguro unang talata na nais kong basahin, Brother Johnson, ay itong nasa gawa 7, ang talata ay 38. Para lang may pakita natin na bago pa yung pagtatayo ng ating Panginoon do sa Mateo 16:18 ay mayroon na pong church na tinatawag. No? Mayroon na pong iglesia. Yan. Ang sabi diyan, ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok na Sinai, kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So, maliwanag po ito na yung bayang Israel na pinili ng Diyos noong una, no, ay ito po ay tinatawag na iglesia sa ilang. Yan. So, ang iglesyang ito o yung bayang Israel, alam po natin yung naging karanasan nito. Sa kanila po ibinigay lahat yung mga aral ng Diyos. No? Ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Roman 9, ay pinapatunayan po ni Apostol Pablo na dito sa mga Israelita na siyang iglesia sa ilang, sa 9:4 hanggang 5 ay ganito yung ating mababasa. Ang sabi po diyan, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Verse 5, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman. So dito mga kapatid ay maliwanag, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, at pinapatunayan po ni Apostol Pablo kung ano yung kalagayan ng Israelita. Sa kanila po lahat, ibinigay ng Diyos yung mga aral, yung mga tipan, yung mga kapangakuan. Pati yung mga paglilingkod sa Diyos ay sa kanila po ito. Bakit? Kasi nga, sila po yung bayan ng Diyos noong panahon na yan, mga kapatid. Okay? Sila po yung pinili ng Diyos. Ngayon, dahil sa paghihimagsik ng bayang Israel, ay kung titingnan po natin yung kanyang naging karanasan, abay, ito po ay ito ay, ang sabi doon sa isang hula na nangyari sa bayang Israel dahil sa kanilang mga pagsalangsang, ay ito po ay nabuwal, Brother Johnson. So, shortcutin na lang po natin. So, pinili sila ng Diyos bilang kanyang bayan, no? Ngunit dahil sa kanilang paghihimagsik, sa kanilang mga pagsuway, sa kanilang mga pagsalangsang, ito po ay ang sabi doon sa isang talata ng Hosea. Tingnan po natin yung Hosea sa 4, 6 at 7. Ang aking bayan ay nasira. Yan po. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Sa 7, ay ganito naman yung ating mababasa. Kung paanong sila'y nagsidami, gayon sila nagkasala laban sa akin. Aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kalwalhatian. So ito po yung nangyari sa bayang Israel. At ang sabi pa doon sa 14, sa kapitulo 14 at ang talata naman ay 1, ay ganito naman yung ating mababasa. Pansinin po ninyo. Sabi niya, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. At sa verse 2, ang sabi diyan, kung itutuloy pa natin, pagpahayag kayo na may pagsisisi at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa akin, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mo ang mabuti. Sa gayoy aming ilalagak na parang mga toro ang handog ng aming mga labi. So, sa madaling salita, itong iglesia sa ilang na ito na pinili ng Diyos, ito po ay nabuwal dahil sa kanyang kasamaan. Pero, hindi po doon nagtatapos ang kasaysayan ng bayang Israel, mga kapatid. Bakit? Sapagkat, sa kabila ng kanyang pagkabuwal, ay inihula din, Brother Johnson, yung muling pagtatayo nito. Okay? Ang sabi dito sa isang talata ng Amos, sa 9, 11 at 12, ay ganito po yung ating mababasa. Sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal. Tatakpan ko ang mga sira niyon at ibabangon ko ang mga guho niyon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una.
So ito po'y maliwanag mga kapatid na yung nabuwal na bayan ng Diyos ay may hula na ito'y muling itatayo. Basahin pa natin yung isang talata sa Awit naman, 69 verse 35. Sapagkat ililigtas ng Diyos ang Sion at itatayo ang mga bayan ng Huda at sila'y magsisitahan doon at tatangkilikin nila na pinakaari. So dito may hula po talaga. Ngayon, sino po yung inatasan naman ng Diyos na magtatayo? Okay? Tingnan po natin yung Zacarias 6. Sa Zacarias 6, ang talata po ay 12 hanggang 13. Sabi diyan, at salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga. Yan. At siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. So maliwanag ito mga kapatid na hindi ho tayo maliligaw na dito pa lang sa Lumang Tipan, mayroon pong bayan ng Diyos at ito po ay nasira, nabuwal at muling inihula na ito'y muling matatayo. Okay? At yung hinulaan na magtatayo, ang sabi dito ay siya, yung kanyang pangalan ay sanga. Okay? Ituloy natin sa 13. Sabi diyan, sa makatuwid bagay kanyang itatayo ang templo ng Panginoon at siya ay magtataglay ng kalwalatian at mauupo at magpupuno sa kanyang luklukan at siya ay magiging saserdote sa kanyang luklukan at ang payo ng kapayapaan ay mapapasapagitan nila kapwa. So dito maliwanag, actually kahit hindi na po natin basahin kung sino itong tinutukoy na sanga, ay dito pa lang sa talatang 13 ay siguradong nakakatiyak na tayo na ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Pero ganun pa man, basahin po natin yung katunayan na talagang ito yung ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na sanga. Saan manggagaling po ito? Ang sabi sa Jeremias 23 ay ganito po yung ating mababasa. 23 ang talata ay 5. Sabi diyan, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David. So yun na po, mayroon na po tayong clue kung saan manggagaling. Magbabangon kay David ng matuwid na sanga. At siya'y maghahari na gaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. So napakaliwanag po ito mga kapatid na talagang inihula ng ating Panginoon na ang kanyang bayan ay muli po itong matatayo. Yan. At walang iba na magtatayo kundi yung sanga na tinutukoy at walang iba yan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ayan po. Ngayon ang tanong, paano niya po ito itatayo mga kapatid? Tingnan po ninyo doon sa paano yung pagtatayo na gagawin at ito ho ba ay natupad? Sa awit 147, pansinin po ninyo yung hula. Kung paano itatayo ito, muling itatayo. 147 verse, ang talata nito ay 2. Sabi diyan, itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Yon, kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. So ito yung paraan, Brother Johnson, lang pagtatayo na gagawin ng ating Panginoon. At ganito rin yung sinasabi niya doon sa Isaias sa 56, ang talata naman po niya ay 8. Isaias 56, ang talata po ay 8. Ayan, ang sabi diyan, ang Panginoon Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi, magpipisan pa ako ng mga iba sa kanya bukod sa kanyang sarili na nangapisan. Kung mapapansin po ninyo dito sa 8, meron na pong dalawang hinuhulaan dito na pipisanin at yan po ay magkakaroon ng katuparan. Mamaya makikita po natin na yung magpipisan pa ako ng iba, ayan po ay yung mga hintil naman, Brother Johnson. Kaya nga, nung dumating na ang ating Panginoong Jesucristo, kung titingnan natin, yung pangako na yan, na muling itatayo, ay natupad nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. No? Yan po yung pangako niya sa bayan ng Israel. Kaya, nung magumpisa ng mangaral ang ating Panginoon, kung papansinin po ninyo mga kapatid, tingnan muna natin yung katuparan ng pangako ng Panginoon sa Lucas 1, ang talata ay 32. Ang sabi niya, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David
na kanyang ama. So ito na po yung katuparan mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung luluklok sa luklukan ni David. At doon sa verse 54 at 55 ay ganito yung ating mababasa. 54, tumulong siya sa Israel na kanyang alipin upang maalaala niya ang awa. Sa 55, gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. So maliwanag mga kapatid na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang main na kanyang misyon ay para sa bayang Israel. Ang sabi nga doon sa Mateo 1, ang talata ay 21, ang sabi doon kay Maria na kanyang ina ni Anghel Gabriel, ang sabi sa Mateo 21 ay ganito, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So maliwanag naman ito mga kapatid na yung bayan na tinutukoy dito ay talagang nakapatungkol po ito sa bayan ng Israel. Okay? Kaya naman, nung dumating ang ating Panginoon, ay meron tayong makikita mga pahayag. Katulad halimbawa, yung mababasa po natin sa Mateo 15, ang talata ay 24, na ganito ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, datapwat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So maliwanag po ito mga kapatid, na talagang ang ating Panginoon ay ang kanyang misyon ay talagang tipunin yung mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel, sapagkat yun po yung kanyang tungkulin at hula na hinulaan sa muling pagtatayo. Kaya nung kanya pong pagbili ng ang kanyang mga alagad na mangaral, makikita po natin yung kanyang habilin sa kanila doon sa Mateo 10. Basahin natin ang Mateo Kapitulo 10, ang talata ay 5 at ang talata ay 6. Ang sabi diyan, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Sa talatang 6, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. So maliwanag po ito mga kapatid, kaya hindi po tayo magkakamali, hindi tayo maliligaw kung ito po ating susundan. Ang unang kaanib po ng iglesia na itinayo ng ating Panginoon ay walang iba kundi mga Israelita. Mga Israelita po lahat yan. Ngayon, para magkaroon ng katuparan yung hula doon sa 56:8, balikan po natin yung 56:8. Saan ho natupad itong 56:8 na ito? Nang sabi, ang Panginoon Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi, magpipisan pa ako ng iba sa kanya bukod sa kanyang sarili na nangapisan. So, nung pinisan niya yung Israel, abay meron din palang hula na magpipisan pa siya ng iba. Kaya pala, ang sabi niya doon sa Juan 10, ang talata ay 16, ay meron po tayong mababasang ganito mga kapatid. Ang sabi doon sa 10:16, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ayan po yung maliwanag mga kapatid. Sabi niya, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang tawan at magkakaroon ng isang pastor. Ito pong 10:16 na ito mga kapatid ay tinitingnan ng ating Panginoong Jesucristo yung hinaharap na talagang ang magiging kabuuan ng iglesia ay hindi lamang Israelita kundi mayroong mga hintil na aanib or sasanib sa kanila, Brother Johnson. At yan ay natupad po yan yung pag-anib ng mga hintil noong magkaroon ng pangitain si Apostol Pedro doon sa Gawa 10. Na noong isang mga nakaraang mga gabi pinag-usapan natin kung paano na ang mga hintil ay nakasanib sa iglesia. Okay? Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ayan po yung dapat nating maintindihan dito. At yung pagsanib o yung pag-anib ng mga hintil, yan nga po ay katuparan ng hula na binabanggit naman ni Apostol Santiago dito sa Gawa 15. Tingnan po ninyo yung Gawa 15, sapagkat dito sa Gawa 15 mga kapatid, ay marami na pong hintil pagkatapos po ng pangitain ni Apostol Pedro na siya po ay nangaral kay Cornelio. After that, ay kumalat na po ang Ebanghelyo sa mga hintil at dumami po yung mga hintil
na umaanib na po sa iglesia. At nagkaroon na dito ng mga controversy sapagkat yung ibang mga alagad nga o yung ibang Hudyo hindi po nila alam. Kaya dito sa 15, kung makikita po ninyo, mayroon pong usapin dito. Pero hindi ko na babasahin yung usapin, kundi ang titingnan lang natin dito ay yung hula na talagang ang mga hintil ay makakaanib sa iglesia. Okay? Okay, sa bayan ng Diyos. Ang sabi dito sa Kapitulo 15, ang talata ay, umpisan natin sa 14. Ito kasi yung binabanggit ni Apostol Santiago na katuparan ng hula na ang mga hintil ay talagang aanib sa iglesia. Sabi niya, sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. So nakita po ninyo, ano? So ang ibig sabihin, yung pangitain talaga ni Apostol Pedro kay Cornelio, yun yung naging umpisa upang yung hula na ang mga hintil ay maisanib sa bayan ng Diyos ay nangyari. At ang sabi dito sa talatang 15, at dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Ano yung hula na ito na binanggit ni Apostol Santiago? Verse 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Okay? Verse 17. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Kung inyo pong pag-aaralan mga kapatid kung saan ito kinuha ni Apostol Santiago, ito po ay kanyang kinote, okay? Mula sa Amos 9, yung pong ating binasa kanina. Okay, balikan po natin yung Amos 9, ang talata ay 11, ituloy natin sa 12. Sa araw na yon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, tatakpan ko ang mga sira niyon, ibabangon ko ang mga guho niyon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Verse 12. Upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom at ang lahat na bansa na mga tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito. So makikita po ninyo dito mga kapatid na mula sa lumang tipan, mayroon pong iglesia, ito po ay nabuwal, muling itinayo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay dumating. At nung may tayo niya, ang paraan ng pagtatayo ay hahanapin yung mga nalabi sa Israel, yung mga tupang nangaligaw, at pagkatapos nun ay saka naman tatawagin yung mga hintil. Brother Johnson. Ito na po yung iglesia na makikita ngayon natin doon sa New Testament na tinatawag. Ano? Kaya nga, ang tanong dito, anong aral ang daladala nitong iglesia na ito? Yun po yung tingnan natin kasi yung sabi ng iba, ay iba na yung aral. Totoo ba yun na yung aral na daladala ngayon ng iglesia ay iba na doon sa aral ng Israel? Tingnan po natin kung ito ba ay magkaiba. Balikan po natin yung Gawa 7, ang talata ay 38. Ang sabi po dyan, ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok na Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So yung palang mga aral na buhay na tinanggap ng bayang Israel na siyang iglesia sa ilang na nabuwal at muling itinayo, abay ang sabi po ni Esteban, mga kapatid, ay ibibigay sa atin. At ito po hindi tutol si Apostol Pablo dito sa ganitong pagtuturo. Bakit? Sabi niya doon tingnan natin yung sabi niya sa Roma 3. Pansinin po ninyo yung pagtuturo ni Apostol Pablo sa Roma 3, ang talata ay 1. Ang sabi niya ay ganito, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Abay, kung tatanungin niyo po yung maraming samahan ngayon, ang isasagot po nila ay wala. Kasi nga iba na. Pero kung si Apostol Pablo ang inyong tatanungin, ano ang sabi niya sa verse 2? Sabi niya, marami. Nakita po ninyo yung pagkakaiba mga kapatid? Kapag tinanong mo ngayon yung ibang mga reliyon, yung ibang samahan na ayaw doon sa mga kautusan, abay, ang isasagot doon sa tanong, anong mapapakinabangan sa Hudyo? Sabi niya, wala na. Kasi bagong tipan na tayo ngayon, nasa biyaya na tayo, wala nang kautusan. Pero pag si Apostol Pablo, iba pala ang sagot niya. Ang sabi niya, marami. Ano daw yon? Ang una sa lahat, nakita po ninyo ito,
ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ay napakaliwanag nito mga kapatid eh. Si Apostol Pablo ang nagpapatunay na yung mga aral ng Diyos ipinagkatiwala sa Hudyo. Hindi yung sinabi ni Apostol Pablo, iba yung aral sa Hentil, iba yung aral sa Hudyo. Wala pong ganon. Okay? Wala pong ganon na pagtuturo. Kaya nga, itong iglesyang ito, naiisa yung aral or uniform yung aral mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, the same lang po yung aral na ipinapatupad nito sapagkat iisa lang ang nagbigay nito. At itong iglesia na ito ay nagkaroon ng maraming karanasan. Ito po ay inusig hanggang doon sa Revelation. So ibabalik ko kay Brother Johnson para ipagpatuloy niyang karanasan ng iglesia sapagkat inihula din naman doon sa isang talata ng Gawa. Tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 20 o sa Gawa 20 ang talata ay 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayong Espiritu Santo. Ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Verse 29. Ang sabi dito ng Apostol Pablo, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. So ito na po yung pagpapauna ni Apostol Pablo na magkakaroon ng karnasan ang bayan ng Diyos, uusigin. Pero yun nga, ito po ay magpapatuloy hanggang sa ang ating Panginoong Jesucristo ay muling dumating sa ikalawa. At ibabalik ko kay Brother Johnson para tuloy niya po yung karanasan ng iglesia mula dito sa mga apostol at kung paano po ito naidugtong sa Seventh-day Adventist. Maraming salamat, Brother Johnson. Ayan, napakaliwanag po mga kapatid. So, tutukan ho natin tong topic na ito sapagkat malaki pong magagawa nito para sa mga may malinis na motibo, puso at isip para magkaroon ng kaalaman kung paano natin maikukunik ang ating kinaaniman doon sa iglesia na hindi naman nagsimula sa panahon ng ating Panginoon. Dahil pagka sinabi natin na nagsimula lang po yun doon, ay magiging mali po yung mga talatang binasa ni Brother Gomer. So, makikita ho ninyo dito ngayon sa may mga gagamitin pa akong mga illustration para mas madali po natin maintindihan. Ibig sabihin, kung meron pong magpapanggap at magkiklaim na silang tunay na iglesia, ay tiyakin na yung kanilang paglitaw nga naman ay naaayon sa Biblia sapagkat alam natin na kontrolado at ang karanasan ng bayan ng Diyos ay hawak ng Panginoon at ang mga nangyari o sa kasaysayan ay hindi po talaga ito pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga kahit na sila po'y nagkasala, ay gumawa ng paraan para muling maibalik sila. At yun na nga po yung pinaliwanag sa atin, Brother Gomer. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung illustration po dito, tulad po nitong makikita po ninyong babae. Ito po ay nabanggit sa Kapitulo 12 ng Aklat ng Apokalipsis. Gagamit po ako ng prophecy pero bibilisan lang ho natin, pinaiksi ko na po ito. Dahil pagkatapos na patunayan, Brother Gomer, sa mga talata ng Biblia, ay meron pong nakahula kasi kung paano natin maiko-connect ang paglitaw ng Adventist doon sa muling itinayo ng ating Panginoon at ipinagpatuloy ng mga alagad. Sa Aklat ng Apokalipsis ay nakita ho itong babae sa Kapitulo 12. Hindi na po natin basahin isa-isa. Sa pag-aaral po ng prophecy, hindi lang po Seventh-day Adventist ang naniniwala, pati sa mga kilala pong mga protestante, ay alam natin na pag sinabi yung babae, ay yan po ay kumakatawan sa bayan ng Diyos. Katulad ng mababasa natin sa Isaiah sa 51, talatang 16, ay binabanggit po doon na ang Sion, sabi dyan, sinasabi sa Sion, ikaw ay aking bayan. At yung Israel, ay tinatawag po na bayan ng Sion. So, ibig po sabihin, hindi na po natin kailangang isa-isahin po yun. Napakaraming talata na yung bayan ng Diyos ay ihinahalin tulad sa babae. Gusto ko lang po kasing magbanggit ng talata, lalo na ang aking pong ikukunik ngayon ay sa Bagong Tipan. Ang mga Kristiyano po, mga kapatid, ay hinhalin tulad ni Apostol Pablo
sa babae. Mababasa natin 2 Korinto 11:2, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo maiharap po kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. So, ang mga Kristiyano po ito, mananampalataya, itinulad niya sa isang dalagang malinis. At sa Old Testament nga ay nakita po natin doon na ang Israel ay tinatawag na anak na babae ng Sion. Ngayon, ito pong babae na nakita sa Apokalipsis ay binabanggit po roon na ito po ay nagdadalang tao at nagdaramdam sa panganganak. May kinalaman actually po ito mga kapatid sa kasaysayan ng tunay na iglesia. At itong babae na po na ito ay nanganak ng sanggol pero na inaabangan ni Satanas, hindi naman siya nagtagumpay, manapa, natapos ng bata yung kanyang ministeryo sa lupang ito, tapos ay bumalik sa kanyang kinaroroonan ng una. Ito po yung ating Panginoon. Yung babaeng ito ay hindi literal, symbolical po ito. Kumakatawan nga po ito sa bayan ng Diyos. Ngayon, ang nangyari ho, mga kapatid, ay ito na. Sa talatang 6 kasi ay ganito ang nakasulat. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y pinagdalhanda ng Diyos ng isang dako upang siya'y ampunin 1,260 araw. Ito po ay mahabang istorya po ito sapagkat nung ang mga Kristiyano ay lumalaganap sa pagitan ng mga alagad, ay dumanas po ito ng matinding pag-uusig. Yun po ang ibig sabihin ng paghihirap na kanyang naranasan ng babae. Ang ginamit po ni Satanas na para usigin, i-persecute ang mga Kristiyano ay isang makapangyarihang gobyerno, ang Roma, kung saan ay pinersecute. Alam naman natin sa kasaysayan, ano po ang naranasan ng mga Kristiyano sa panahon na nila Emperor Nero, Emperor Diocletian. Ang dami po mga emperor na pinersecute ang mga mananampalataya, sinusunog ng buhay, pinapakain sa leon, mga buntis hinihiwa yung tiyan na naroon ng sanggol. Nakikita po natin yan, yung tinatawag na Inquisition. So, ang sabi ho rito sa prophecy ay tinulungan, tumakas yung babae. At siya po ay mayroong yugto ng panahon kung saan ay kinanlong siya ng Panginoon. At ang haba ng panahon ay 1,260 araw. Dito po natin malalaman ngayon, dito po nakakatyak ang Seventh Adventist na nakaugnay ho rito. Kasi ito pong panahon na tinutukoy dito, after po ng 1,260 years, kasi yung one day ay ang fulfillment ay sa isang taon. Ang nangyari ho mga kapatid, nagsimula po noong 538 AD ay nagkaroon po ng mas matinding kapangyarihan ang imperyo ng Roma. Kung titingnan po ninyo yung history, ito pong libro na ito na pinopromote ko, nandito po yung detalyadong explanation niyan. Ito yung Bible Study Guide, pero meron pong magagandang explanation po tungkol sa prophecy. So kung titingnan po natin, yung tinatawag po nating Imperial Rome, yung bansang Roma na pinangungunahan ng mga emperor. Ang tawag po sa kanila ay Imperial Rome. At nagkaroon po ng tinatawag na Pagan Rome kasi meron pong emperor na pagano, si Constantino, kung saan ay naupo bilang emperor. At sa pamamagitan niya ay nadala-dala niya po yung paniniwala ng mga pagano bilang emperor na nahukayat sa pagiging Kristiyano. Kaya sa history may tinatawag tayong Pagan Rome. No, hindi po gawa ng Adventist yan, sa history yan. Imperial Rome, naging Pagan Rome, tapos naging Papal Rome. Anong nangyari po mga kapatid? Kasi nung iwanan ni Constantine yung kanyang upuan birang emperor at siya ay magtatayo ng tinatawag na Constantinople, ay ibinigay po niya yung kanyang upuan sa obispo. Kaya po, may tinatawag sa history na pamana ni Constantino. Tinatawag pa ngayang forgery. Hindi ko na-explain kung bakit ganon. So, ipinamana ni Constantine yung kanyang upuan sa
pontiff o sa obispo. Kaya yung emperor na sinasamba noon ay na nagpapapatay ng napakaraming mga Kristiyano, nang ipanamanan niya ito sa Pope, mga kapatid, ay sinasamba na rin ho yung Pope. At actually, itong nakikita po ninyong date ho dito, 538 AD, ito po yung tinatawag na Justinian Decree. Ano po, si Emperor Justinian, para mapalawak at mapaigting ang kapangyarihan ng Pope, ay nagkaroon ng decree, pinutungan ng 3 antas ng kapangyarihan ang Pope, at nagkaroon, ito po tinatawag na Papal Supremacy. I-search lang po ninyo sa internet, yung tinatawag na Papal Supremacy. Nag-start po yan noong 538. At ito po ay tumagan noong 1798. Ano pong event noong 1798? Ito po yung tinatawag na French Revolution, na dahil po sa ang daming pinersecute ng Pope, no, ng Catholic, yung pinangungunahan ng papacy. Kaya nga maiintindihan po ninyo si Presidente Duterte noon na binabanggit niya yan, ang laki ng kasalanan nung samahang ito. Kasintabi po, ay totoo po yon kasi alam niya po yung history. Na ito pong panahon na ito, tinatawag din po itong Dark Ages, sapagkat bahagi ng kanilang persecution, yung pong mga Bible, pinasunog, kinumpiska, pinasunog. Kaya yung ang salita ng Diyos bilang liwanag ay nawalan. Kaya tinatawag po itong Dark Ages. So ito pong Revelation, chapter 12 verse 6 na binabanggit, ay ito po ang naging fulfillment. Nagkaroon ng French Revolution kasi po sobra na ho ang pagpapahirap ng mga papa na nagpapalit-palit. 1,260 yan kasi 1798 minus 338 equals 1,260. So, 1,260 years. Sakto ho dito sa binabanggit sa Revelation 12:6. So, sa panahon na nangunguna itong Catholicism, ang iglesia, ang mga Kristiyano, walang kapangyarihan. Kaya yun po yung sinasabi na nagtago. Ano po, mga kapatid, nawalan ng kapangyarihan sapagkat napakatindi ng kapangyarihan. Subalit, sa utos ni Napoleon Bonaparte, hinuli ni General Berthier ng France, ang Pope that time na si Pope Pius VI. At dinala niya sa Valence, France, kinulong hanggang sa ito'y mamatay. Sa takot po nila doon sa French Revolution, yung pong Pope na sumunod, sanang inihalal kay Pope Pius VI, ay nag-resign. At that time, nawalan po ng Pope yung malaking iglesia na ito. Nawalan ng power. Yan po yung sinasabi sa Revelation na nasugatan yung ulo ng hayop na halos mamatay, pero gumaling. Bakit? Kasi nagkaroon uli noong 1929 nang magkaroon po ng uli ng pirmahan si Mussolini at si Gaspari, at muli po naibalik yung power ng Pope. So, after 1798, mga kapatid, prophecy, hindi naman eksakto, walang labis, walang kulang, ay after 1798, nagkaroon po nung nawala ng Pope, ay nagkaroon po ng katuparan yung Reformation, at naging malaya uli ang mga tao na magbasa ng Bible, at ang mga Bible na binasa nila na muling na-imprenta yung mga itinago ng mga Waldenses. Merong isang grupo na pinangunahan po ni Peter Waldo na nagtago sa kabundukan ng Alps. Dala-dala po nila yung mga kopya ng Biblia. Inilabas po nila ito. Muling na-imprenta, nagbasa ang mga tao hanggang sa unti-unti na pong nakakadiscover ang mga tao ng salita ng Diyos, yung mga katotohanan na sinalaula ng huwad na iglesia na ito sa loob ng 1,260 years, mga kapatid. At ito po, mga taga-subaybay. Nakikita ho ninyo, Dark Ages. No? Ang una po na ginamit ng Panginoon na lumabas after yan, yung mga Waldensians, sa pamagitan po ng kanilang paglitaw sa mga itinago nilang kopya ng Biblia. At isa po sa kilalang reformador, si John Hus. Nakita po niya, dahil na magkaroon po ng kalayaan, ay itinuro niya ang kahalagahan ng obedience sa Panginoon, hindi sa
sa tao. Si Martin Luther, isa sa reformers, ay ipinakilala naman niya na hindi totoo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng penitensya, kundi o bayad. Binabayaran po kasi noon yung tinatawag na indulhensya. Ang ibig po sabihin ay may bayad o binibili yung kaligtasan. Samantalang ang totoo ay ito ay biyaya. Idiniin po ito ni Martin Luther. Lumabas din po si John Calvin, tinuturo po niya yung growth. Ito po yung tinatawag pong pinagkuhanan ng mga pananampalataya ng mga Baptist, si John Calvin. Lumataw din po, mga kapatid, yung Anabaptist, at tinuturo naman niya yung baptism ay hindi wisik o buhos. Mga kapatid, lumitaw din po yung Wesleyan, si John Wesley. Tinuturo naman niya yung kahalagahan ng pagpapakabanal. Ang sumupunod po na nakilala sa kasaysayan ay isang Baptist preacher, si William Miller, na itinuturo naman po niya yung kahalagahan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sinasabi po niya, ano ngayon kung mayroong kahalagahan niyang kabanalan at tamang bautismo, paglago sa panampalataya, biyaya, kung hindi naman darating si Kristo. At marami po dito sa mga protestante ang nakuhang atensyon ni William Miller. O ito na nga po yung sinasabi po natin na nakadugtong ho ang Seventh-day Adventist. Ang pagkakaroon lang po ng problema po dito kay William Miller ay itinuro niya na darating si Kristo. Naglagay po siya ng date base sa Daniel 8:14. Naglagay po siya ng pitsa na October 22, 1844, darating si Kristo. So, yun ang pagkakamali po niya kasi akala niya second coming na yon. Pero hindi. Ang totoo, tama yung pitsa pero hindi second coming yon. Kundi yun po ay paglitaw ng bayan ng Diyos na nagtuturo tungkol po sa kahalagahan ng judgment at mga kautusan. Kaya nga dito, lumitaw po yung mga kapatid yung mula doon sa mga naniwala kay William Miller, meron po doong mga nagpatuloy sa pag-aaral ng Biblia after great disappointment na itinuro po nila yung pagiging masunurin sa kautusan kasama na yung Sabat. So nakikita ho ninyo dyan, unti-unting na-discover yung katotohanan pa isa-isa. Kaya lang nang lumitaw po mga kapatid, itong God's end time people, dito po kasama ang Seventh-day Adventist. So ito po yung karugtong na sabi doon na karanasan sa ng babae na magtatago after 1,260 years ay kasama po roon. Ang aalamin lang natin, kaya sabi ni Brother Gomer kanina, sa dami ng mga lumitaw na yan, makikilala mo dyan sa pamamagitan ng doktrina. Nagbigay na ng pahapyaw si Brother Gomer ng mga aral. Kasi pagka nakita ninyo sa aral, ibig sabihin, walang duda, ito yon. Bakit? Kasi nga, ang tunay na iglesia ay pinagkalooban ng mga aral. Binasa na kanina ni Brother Gomer, Gawa City 38, mga aral na buhay na dapat ay ibibigay sa atin. Sa makatawid, ngayon, yung po mga nanonood ngayon na inire-reject yung aral ng Panginoon, ay hindi po pwedeng ganun. Kasi ibibigay nga sa atin. Bakit? Yung aral kasi na yon, ito yung mga binago nitong kapangyarihan sa loob ng Dark Ages. Kaya kung titingnan po natin yung verse 17 ng Revelation, yung sabi po dito, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. So yung binhi ng babae, ito po yung lilitaw after po ng Dark Ages, after ng 1,260. Ibig sabihin, ito po yung binhi, ito po yung kalahi, ito yung kamag-anak ng babae. Sino yung babae? Ito yung Israel. At ito po yung Kristiyano. Kaya nga mayroon pong 12 corona na nag-represent po yan. Una sa 12 tribes of Israel at sa 12 apostles. Yan po yung mga nanguna at nagpatuloy. Sa Old Testament, 12 tribes of Israel ang bumubuo sa bayan ng Diyos. At sa Bagong Tipan ay 12 apostles na galing din po sa lahi ng mga Israelita ang nagpatuloy sa muling pagtatayo ng ating Panginoon. So, ano pong katangian ng binhi ng babae? Mga nagsisitupad sa utos at may mga patutuon ni Jesus. Meron po ditong dalawang mahalagang bagay, mga kapatid. Kaya nga ito po yung tinatawag na pagtuturo sa kahalagahan ng kautusan
at sa patutuo ni Jesus. At ang nakakatuwa ngayon, napakaraming nagkiklaim, galit naman sa utos. Aba ay malabo ho mga kapatid. At ito, gusto ko pong i-share pa sa inyo ito bago ibalik ulit kay Brother Gomer. Ang sabi po na ni Apostol Pablo, ang iglesyang ito ay hindi nagkulang ng anumang kaloob. Unang Korinto 1:7. Sabi po diyan, ano pat kayo'y hindi nagkulang ng anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ho ba ninyo yung talatang ito? Yung nagsisipaghintay, adventum yan, adventum. Kung susundan lang yung biblical term, mga kapatid, dapat ang salin ho dyan sa English ay mga Adventist, mga nagsisipaghintay. Mga Adventist dyan. Ibig sabihin yung Adventist, mga kapatid, ay hindi ho kulang ng kaloob. Kompleto po ng kaloob. Ang iglesia, hindi lang ho isa ang preacher. Hindi lang ho isa ang marunong magtanggol sa pananampalataya. Hindi lang ho isa ang marunong mangaral. Marami pong mga kaloob. Kompleto yan. Binanggit din po yan sa atin ni Propeta Isaias sa 8:20. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ayon salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Pansinin ninyo mga kapatid, no? Yung dito sa tumutupad sa utos at may patutuo ni Jesus. Nakita po natin, dalawa. Masunurin sa utos at may patutuo ni Jesus. Yan. Keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Kaya yung mga kaloob nito, kumplito dapat ito. Sa Old Testament, binanggit din ho ito na merong sa kautusan at sa patutuo. Merong dalawang ituturo ang tunay na iglesia. Pagiging masunuran sa kautusan at sa patutuo. Pag ang sino man hindi magsalita tungkol dito, hindi tutunay na iglesia. Tunay na walang liwanag sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng talata. So ano po yung patutuo, mga kapatid? Sabi dito sa 19 pages ng Apokalipsis, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. So, yung patutuo, kautusan at patutuo ay dapat. So, ibig sabihin ang iglesyang tunay na ikukunik natin, nagtuturo sa pagiging masunurin sa kautusan at may patutuo. Ang patutuo ni Jesus ay espiritu ng hula. So yan, ibinanggit natin kanina dito sa Isaias. Ngayon, sabi ng isang sa ating Bible commentary, yung pong tinatawag na kautusan, ibig sabihin, Torah, denoting the revealed will of God. This is the common biblical term for the inspired writings of scriptures, particularly those of Moses. Kaya yung law na sinasabi, tinuturo ng tunay na iglesia ay isang kautusan na ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises na binanggit sa Gawa 7:38 na iglesia sa ilang. Napakaganda ho mga kapatid kung atin itong susundin. Pero atin na po itong lampasan. Ayan. So, ito po mga kapatid. Ayan. Ang sabi po sa mga kaloob, kasi dito sa binasa natin, hindi kayo nagkulang ng kaloob. At ito po ang ilan sa mga kaloob sa iglesia. At ang Diyos ay nagbigay ng ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol. Tingnan po ninyo mabuti. Ito yung tunay na iglesia talaga. Meron pong mga apostol. Siyempre, unang-una, pinakikita sa atin ni Apostol Pablo, yung Kristiyano na pinagpatuloy ng mga alagad, ang mga nagpagalho nito ay mga apostol. Ngayon, sabi rito, ikalaway mga propeta. Pinapakita ho dito yung relasyon ng bayan ng Diyos sa Old Testament at sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, mga apostol. Sa Lumang Tipan, ang ginamit ng Panginoon, mga propeta. Tapos, merong mga guro. Ibig sabihin, dapat ang tunay na iglesia ngayon, merong apostol, may propeta, may mga guro. Ito pong guro na ito po yung mga Bible teacher. Kaya nga po ang Seventh Adventist ay meron pong mga Bible teacher, nag-aral ng mabuti, ng malalim, para maging gabay po natin na ito yung mga magtatama sa atin sa mga huwad na doktrina. Kaya lang medyo baliktad na kasi ngayon ang mga kaanib natin, mas magagaling pa yung mga
miyembro sa pastor, ang pastor, pastor pinagtatawan, binubuli. At ang mga nambubuli, mga miyembro. Anyways, sidetrack lang yan. So, ginaguide ho tayo, naglagay na. Kaya nga may mga Bible teacher tayo, meron tayong mga university, na yung pong mga pastor talaga ay nag-aral ng mabuti. So, kung makikita po ninyo, itong mga iba't ibang wika, meron po tayong mga ngaral. Noong una, pinasututupad naman yung speaking in tongues, pero nung bandang huli ay hindi na. Pero ang mga Adventist, meron pong Philippine Publishing House na nag-i-imprinta na napakaraming dialect at marami pong preacher na iba-iba po ang dialektong alam. Ang mahalaga po dyan mga kapatid ay yung sinasabi na patotoo. Nakita nyo rito, kautusan at patotoo sa binanggit natin. At tayo po ay mayroong kinikilala na propetisa sa pamagitan po ni Ellen White. Na ano daw po sabi ng Apocalypse 19:10, ang patotoo ay espiritu ng hula. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ngayon, mayroong propeta. Kasi meron tayong mga apostol, meron pong propeta. Kung ang inyong kinaaniban, wala, ay magbalot-balot na. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa Old Testament, napakahalaga po ng propeta. Ang tawag po sa kanila ay tagakita. Unang Kronika 26-28, si Samuel tinatawag na tagakita. Mata. Sila yung mata ng bayan ng Diyos. Bakit? Ipinakikita kasi ng Panginoon sa kanila yung mangyayari sa hinaharap. Paunang binabanggit. Kaya tawag sa kanila ay propeta, nahuhulaan nila ang mangyayari sa darating. Talagang naigaguide po sila ng mga propeta. Ayun, sa ikalawang Samuel 9:9, ganon din. Mga kapatid, tinatawag pong tagakita. Kaya ang iglesia na walang propeta ay bulag. At ang bulag na mag-aakay sa kapwa bulag, mahuhulog sa hukay. So nakita po natin ang katuparan nito, mga kapatid, na itong Seventh-day Adventist ay nakakonekta doon sa iglesia na inusig, nang lumitaw ito, ibinabalik yung pagiging masunurin sa kautusan, mga kapatid. Ngayon ang naglitawan, nung nang lumitaw, galit na galit sa kautusan, paano kayong magiging bayan ng Diyos dyan? Imbis na ibalik ko, tingnan nga natin yung Isaiah 58:12. Pabasahin lang po natin itong Gawa 7:38 na binasa ni Brother Gomer kanina. Ito pong iglesia sa ilang ay binigyan ng Panginoon ng mga aral na buhay para ibigay sa atin. Therefore, sa panahon natin ngayon, kung ikaw ang galit sa kautusan, 58:12, kung ikaw ay galit sa kautusan, kapatid, ay hindi po kayo yung katuparan nitong nasa Isaiah 58:12. Yan, ilagay nyo yung nasa screen na yan. Ang sabi ho rito, at sila'y magiging iyo at magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabango ng mga partibayan ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawaging ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kita mo, sa panahon ng Israel, mga kapatid, pagka sila po ay nabibihag ng ibang bansa, pagka sila po ay nakalaya, ibabalik po nila yung pong kanilang mga building at iba pa, pati yung mga aral na nawala sa kanila nung sila'y naalipin, hindi nila nasunod, ay binabalik niya ng Panginoon. Meron din po itong dual fulfillment, mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, yung binago sa maitan ng pag-uusig noong 538 hanggang 1798 na pinakailaman, binago yung Biblia, at mas mataas na raw sila sa Bible, inaangkin pa nga na sila raw yung naglikom ng Biblia, sila daw nag-compile, ang totoo sila yung sumunog. So, ngayon, sabi po dito, makakarating dapat yung aral noon, ibibigay sa atin. Ang problema ngayon, malamang marami na namang comment dyan, wala na, limbas na yung sabat na yan, utusan na yan. Binago na yan. O kita nyo na. Lumitaw sila, tunay daw na iglesia, sinisira naman. Ay sabi dyan, dapat tagapaghusay ng sira. Tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kaya ang Seventh-day Adventist, para po sa nagtanong, ito po talagang malinaw na konektado doon sa iglesia o Kristiyano na pinangasawaan ng mga alagad.
na pinagtagubilinan ng Panginoon na ipagpatuloy ang gawain. Ito po ay konektado. Ngayon, tungkol kay Ellen White, di ba? Isa lang siya sa kaloob, mga kapatid, sa nagtanong. Isa po siya sa kaloob sa iglesia kasi dapat may propeta at siya po yon. Ngayon, bakit galing sa Baptist? Aba, nakita nyo dito sa ipinakita natin kanina. Ito, nakita nyo po ninyo? Nauna po talaga yung Baptist na lumitaw bago yung Seventh Adventist. At siya, bilang isang kabataan noon, di nahikayat din sa Baptist. Pero nang dumating po yung pangangaral ni William Miller, ay nakita niyang kahalagahan ng pagdating at hanggang sa nung ma-disappoint na sila, si Ellen White ang ginamit ng Diyos para maging maliwanag kung ano ang tunay na nangyari noong 1844 sa pamagitan ng kanyang mga kapwa, mga pioneer, si James White, si Jane Andrews, Joseph Bates, at silang apat, mga kapatid, ay pinag-aralan po nila uli yon at nakita po nila na ang tunay na fulfillment ng October 22, 1844. So, At Methodist po siya, Methodist. nga pala. Sorry. Baka mamaya i-misquote ka na naman ng mga Methodist po, nag-aabang dyan Methodist. Hindi po siya galing sa Baptist. Methodist po siya galing. Thank you, Brother Gomer. So, iyan na, mga kapatid. Yan po ang kaibahan ng pagtalakay ng Seventh Adventist kumpara sa ibang pananampalataya. Brother Gomer. Yes, gusto ko lang idugtong na rin lang ito, Brother Johnson, para patibayin yung koneksyon ng Seventh-day Adventist doon sa talagang yung apostolic church na tinatawag. Kasi nga, nagkaroon po siya ng experience, siya po ay inusig, at yung pag-uusig po na yan, ay nakahula po talaga yan, mga kapatid. Kaya nga, yung paglitaw ng samahan na ito, ay talagang ito po ay nakabatay or nakasalig sa katuparan ng prophecy. Ano pong katuparan ng prophecy na ito? Kung babalikan niyo po yung Daniel, mga kapatid, ay meron po diyang 4 na kaharian sa Daniel 7, yung Babylonia, yung Medo-Persia, yung Grecia, at yung Roma. Okay? So yun yung pang-4, yung Roma. Ngayon, kung babasahin niyo po ang Daniel 7, yung pong pang-4 na hayop na binabanggit po doon ay mayroon pong 10 sungay, Brother Johnson. Okay? Yung 10 sungay na yan, tinalakay mo rin yan nung nakaraan, yung divided Europe, 10 kingdoms. Ang sabi dito, mga kapatid, basahin ko yung Daniel 7:8, Brother Johnson. Para makita lang po nila paano na-connect doon sa prophecy yung paglitaw ng Seventh-day Adventist. Ang sabi diyan, aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Ayan. Isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So ito pong maliit na sungay na ito, kung inyo pong titingnan sa history, ang katuparan po nito ay yung paglitaw ng papacy, ng papal Rome. At ano ang gagawin nito, Brother Johnson? Ang sabi dito kung titingnan po natin, umpisahan natin doon sa 24. Kasi dito laging interesado si Daniel sa 7:24. Tingnan po ninyo. Laging interesado si Daniel doon sa isang maliit na sungay na sumibol after nung 10. Sabi niya rito, at tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito'y 10 hari ang babangon. Kaya nga ang Roman Empire, mga kapatid, kahit balikan niyo yung history, hindi po yan nasakop or hindi po yan pinabagsak ng isa pang imperyo. Kundi ang Roman Empire po ay nahati sa 10. At ito ang sabi dito, at ang isa'y babangong kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa sa mga una at kanyang ibabagsak ay 3 hari. Kaya nga, nung lumitaw itong papal Rome na tinatawag, Brother Johnson, bakit ito tinatawag na kaiba? Kasi nga, lahat ng 10 sungay na yon, yun po ay political government. Samantalang itong papal Rome, naiiba po siya kasi may kasama po siyang religion. Kaya ang tawag po dyan ay religio-political. No? Dalawa yung kanyang katangian. Religion na siya ay puno ng isang religion, at the same time, state. Okay?
Ano ang gagawin nito? Ang sabi sa verse 25, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. So hindi talaga siya nakapokus sa politika. Nakapokus siya sa reliyon. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at siya ay mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. So ito na po yung sinasabi ni Brother Johnson kanina na 1,260 years. Ang ibig sabihin, paglitaw nitong sungay na ito, siya po ay mananatili sa loob ng 1,260 years. Pagdating ng 1798, yung kanyang ulo nasugatan, nawala yung kanyang kapangyarihan, at dito po muling lilitaw ang bayan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang tunay na bayan ng Diyos ay lilitaw muli after 1798. Okay? At ito ay mayroong karanasan bago siya tuluyang lumitaw, Brother Johnson. Ano yung kanyang karanasan? Okay? Kung titingnan po ninyo yung karanasan ng mga, yung Adventist movement na tinatawag, mayroon po dyan tinatawag na Great Disappointment, Brother Johnson. At yan po ay nasa hula na bago siya tuluyan talagang lilitaw ay makakaranas talaga siya ng mapait na karanasan, Brother Johnson. Okay? Kaya doon sa pangangaral ni William Miller na ang ating Panginoon ay darating na. Si William Miller, mga kapatid, ay Baptist. Si Ellen G. White, Methodist. Pero doon sa pangangaral po ni William Miller, mga kapatid, ay napakaraming napaniwala ng mga mananampalataya sapagkat yung pabalita na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay isang napakatamis, Brother Johnson, na pabalita nung kanilang panahon. Subalit, alam natin ang nangyari na yun ay naging mapait na karanasan at naging, ang sabi nga, great disappointment. Pero, yung bunga ng great disappointment, doon po lumitaw yung tunay na bayan ng Diyos. Ano ang sabi doon sa Apokalipsis, mga kapatid? Pansinin po ninyo. Ang sabi sa Apokalipsis 10, gusto ko lang idugtong ito, Brother Johnson. Ang sabi diyan sa Apokalipsis 10, ang talata ay 7. Tingnan po natin yung 7 muna. Sabi diyan, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Verse 8, at ang tinig na aking narinig mula sa langit ay muling nagsalita sa akin na nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Verse 9, at ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo at papapaitin ang iyong tiyan. Tatapat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng kulot. Ang sabi sa verse 10, ito na po yung hula, mga kapatid. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng kulot at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ito po ay karanasan ng bayan ng Diyos doon sa great disappointment na yung matamis na pabalita na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay naging mapait. Pero pagkatapos noon, mga kapatid, natapos ba doon? Ano ang sabi sa verse 11? At sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. So napakaliwanag nito, mga kapatid, na yung paglitaw ng bayan ng Diyos, itong Seventh-day Adventist o Remnant Church, ito po ay nakasalig, eksakto po sa sinasabi ng Biblia, na hula, na siya po ay manggagaling sa isang mapait na karanasan, subalit ang sabi nga dito ay dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan, mga bansa at mga wika at mga hari. So natupad ito, mga kapatid, katulad nung binasa ni Brother Johnson na muling naibalik yung mga katotohanan na ibinagsak ng maliit na sungay. Ito yung dapat nating maintindihan. Sa loob ng 1,000 taon, 1,026 taon, ibinagsak ng maliit na sungay ang katotohanan. Yan po yung Dark Ages. Pero,
mula 1798 ay unti-unti na ang mga katotohanan ito ay muling naibalik hanggang sa maranasan ng bayan ng Diyos yung mapait na karanasan at ang kasunod po nito ay ang Seventh-day Adventist, Brother Johnson. Ayan. So, yan pong ipinagmamalaki natin mga kapatid na ang Seventh-day Adventist pagdating sa history ay hindi matatawaran. Napansin nyo rin po yan kung kayo yung mga tagal ng taga-subaybay na meron po tayong mga nakaka-sharing ho dito na may kaugnayan sa history, yung mga pinag-uusapan. Subalit pagdating sa prophecy, palibhasa ang ginagamit na method ng Adventist ay historicist interpretation ay matibay po ito sapagkat ang hula ay pinatutunayan po yan ng kasaysayan. Kaya, yung pong pananampalatayang Seventh Adventist ay matibay na nasasalig sa kasulatan, sa propesiya at talaga naman malinaw ang naging fulfillment po nito. Yung pong tinatawag na pagkakaugnay natin sa mga alagad ay hindi na kailangan po mga kapatid yung mga pangalan at kung paano po yung ating mga pioneer ay nakakabit doon sapagkat ang pagkakakilanlan lamang ay sa doktrina. Ang importante ay nakita po natin na ito po ay lilitaw sa tamang panahon at tama ang ayon sa hula at paglitaw niya, ano yung katangian na taglay-taglay niya. Sapagkat kung makikita nyo, marami din naman talaga ang lumitaw after 1,260 years after 1798, marami din ang lumitaw. Subalit, ang banal na kasulatan din ang nagsabi kung paano natin kikilalanin. At yun ay sa pamamagitan ng turo. Nabasa mo ba kanina, Brother Gomer, yung Juan 7:17? Bilang palatandaan. Ha? Hindi po, Brother Johnson. Hindi pa. Ibasahin ho natin ang pagkakakilanlan kasi dito po napipila yung iba. Dahil nakadepende po sila sa pangalan. May mga nagko-comment dyan, bakit wala akong nabasa ang Seventh-day Adventist sa Biblia? Ang meron, Iglesia ng Diyos. Paano? Iglesia ni Cristo, nabasa din. Ito po ang pagkakakilanlan. Kung ang sino man tao ay nag-iibig, gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So makikita ho ninyo rito, ang pagkakakilanlan ay turo, hindi po pangalan. Kasi dyan bagsak. Yung iba sa pangalan problema, dami nilang kapangalan. Di wala rin. Mahirap po mga kapatid kasi ang pangalan madaling kopyahin kahit si Satanas kinokopya yan. Pero yung turo, kailanman ay hindi pwedeng kopyahin ni Satanas, mga kapatid. Kaya nga ang ating Panginoon ang nagsabi sa Mateo 7:19, simulan natin sa 15. Mateo 7:15 hanggang 23. O isa-isahin muna natin. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lubong maninila. Noon pa lamang ho ay may babala ng ating Panginoon na pinag-iingat kasi meron pong mga bulaan na mga ngaral. Kaya binabanggit po niya rito propeta sapagkat kilala, bago po ang mga alagad, ay kilala ang mga lingkod ng Diyos sa tawag ng mga propeta, mga kapatid. Ano po ang sabi? Mag-ingat, talatang 16. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng ubas sa mga tinikan o mga igos sa mga dawagan? Kita nyo? Yung pong bunga, mga kapatid, ito po ay resulta noong tamang pagtuturo, yung doktrina. Kapag ang doktrina mo ay mali, ay ang bunga ay iba. Kasi application yun eh. Kaya kapag ang turo ay pwede magmura, ay ang bunga, nagmumura talaga. Ayun nga, tama nga. At kung ang turo ay kumain, kahit ano, abay kakainin, wag lang sa Jollibee, niluto. Nako, ay makikita po talaga natin ang bunga, mga kapatid. Ano sabi ng talatang 17? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi ka talaga pwedeng kumuha ng magandang bunga sa dawagan, sa dumuhan. Kaya kung ano ang puno, siyang bunga.
18, hindi maari na ang mabuting punong kahoy ang magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ang magbunga ng mabuti. Kaya mga kapatid, ang dami pong mga sikta, samahan ngayon na talaga naman napakadaming mga miyembro. Pero asa na, yung iba nagtatago, yung iba na may tumakas kasi hindi magandang naging bunga eh. Pero si Ellen White mga kapatid, hindi naman siya ang leader natin. Pero tumanggap siya ng parangal sa US bilang isang huwarang babae. Yan ho ang ipinagmamalaki natin. Wala hong kaso. Wala po siyang naging demanda kahit isa, mga kapatid. Talatang 19, bawat punong kahoy ay hindi nagbubunga ng mabuti. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ay puputulin o pinuputol at inihahagis sa apoy. 20, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. O pagkatapos idinugtong mga kapatid, anong pagkakakilanlan? Binigyan tayo ng idea kung ano yung magiging pagpinagmulan ng bunga. Sabi ng talatang 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakaganda ho ng pagkakalatag ng ating Panginoon dito. Pagkatapos na binanggit niya na mag-ingat at nagbigay siya ng talinghaga tungkol sa kahoy na pagka ang masamang punong kahoy ay masama din bunga. Ang mabuting punong kahoy, mabuti rin. Ay idinugtong niya po mga kapatid itong 21 na hindi lahat ng tatawag ay ligtas o makakapasok sa karya ng langit, kundi yung sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ay ano po itong kalooban nito? Ito po yung kautusan. Nung una kong nakadebate si Brother Willie Santiago, noong hindi ba ganong kasikatan ang dating daan, 1994 sa barko. Galing sila ng Palawan. Nagkasabay kami sa barko. Nagka-debate po kami doon. Dito ko po inipit-ipit si Brother Willie. Yung bang 10 utos, kalooban. Kalooban. Di sinusunod nyo to. Oo. Pagdating sa Sabat, hindi, spiritual yan. Bakit? Spiritual ba yung nasa 10 utos sa Sabat? Hindi ko makalimutan yan eh. Nagalit na yung barko sa amin kasi tagilid na dahil pagkadami-daming dating daan doon na galing ng Palawan. Dahil nagkaroon ng Bible exposition si Brad Eli that time. So, ito po mga kapatid, pag hindi ho itinuturo-turo, ay pa kahit tumatawag sa Panginoon, ay hindi makakapasok sa karya ng langit. 22, marami magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23, at kung magkagawi ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. O di ba't napakaliwanag mga kapatid? Kaya nga, nakakapagtaka Brother Gomer, hindi ko sukat akalain na maraming mga tao ngayon na galit sa kautusan. Bakit? Ipapahamak ba kayo ng pagsunod sa kautusan? Yun ang lahi ng dragon Brother Johnson Ayaw nga, tama. Galit Kasi hindi naman, wala naman pakialam talaga si Satanas doon sa kung ano man yung itawag mo sa sarili mo. Wala siyang pakialam doon. Ang pinapakialaman niya kung ano yung aral na dala-dala mo. Kaya nga, ang sabi doon sa Apokalipsis, nagalit siya doon sa, sa babae. At yung babae na yon, ang katangian nito, tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. So maliwanag po yan. Ang ibig sabihin, mula lumang tipan, katulad ng ating binaybay yung karanasan ng unang iglesia, na buwal, itinayo, ganun pa rin ang katangian, Brother Johnson Kasi ang sabi doon sa Isaias, binasa mo na kanina, gusto kong idagdag yung Isaias 8 ang talata 16. Ano ang sabi dyan? Isaias 8 talata 16. Tingnan po ninyo ang sabi dyan. Talian mo ang patutuo. Tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. So napakaliwanag po nito mga kapatid. Kaya nga, masakit man hong isipin or tanggapin, kapag ang isang samahan ang itinuturo ay wala na ang kautusan, ay mag-isip-isip po talaga kayo mga kapatid. Dahil hindi layunin ng Diyos na ang kanyang kautusan ay walain mo. Mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay ganun pa rin. Ang sabi nga doon sa 22 sa Apokalipsis 22, huling aklat na ngayon ng Bible Ano sabi doon? Tingnan niya natin.
sa English, sa 14, sa KJV. Tingnan po ninyo. Lalong-lalo yung ayan, sa KJV natin basahin, 22:14 ng Apokalipsis. Huling aklat na po ito ng ng Biblia. Pero ito pa rin yung sinasabi ng mga apostol. 22:14, basahin po natin. Blessed are they that do His commandments. Bakit? That they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. So maliwanag po talaga ito mga kapatid na yung katangian ng bayan ng Diyos, yung katangian ng mga alipin ng Diyos, ay masunurin po talaga sa utos ng Diyos. Kasi logical naman po yun eh. Kung talagang ang Panginoon mo ay ang Diyos mo ay ang Panginoon, abay, susunod ka talaga sa kanyang mga kautusan. Kasi kung hindi ka sumusunod, tapos sinasabi mo kilala mo ang Diyos, hindi ka naman sumusunod, ang sabi ng apostoluhan nga, sinungaling po yung ganun eh. No? Masakit mang sabihin, pero yun po ang sabi ng talata eh. Unang Juan 2:4. Pansinin po ninyo. Dapat po ay magising tayo sa katotohanan ito mga kapatid. Huwag na tayong magbulag-bulagan pa. Na yung mga talagang sumasampalataya at nagpapasakop sa ating Panginoon, yung mga nanunumbalik, sabi nga, manumbalik kayo sa akin. Paano ka manunumbalik sa Diyos kung hanggang ngayon ay rebelde ka pa rin, naghihimagsik ka pa rin sa kanyang kalooban? Ano sabi rito? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So, hindi naman po mga Seventh-day Adventist ang nagsasabi nito. Binabasa lang po natin ito, Brother Johnson. Actually, parang Seventh-day Adventist lang yata may lakas ng loob na basahin nito eh. Di ba? Kasi nga, kapag binasa mo ito tapos ayaw mo sa utos, paano mo ito babasahin? So, diyan po natin makikita yung tunay na bayan ng Diyos na ang katangian po talaga niyan, may patutuo ni Jesus at masunurin po yan sa kautusan ng Diyos. Brother Johnson. Okay.